Isa sa pinaka-controversial na tanong sa Bible. Paano malalaman kung nakasulat na yung pangalan mo sa Book of Life? Sinagot yan ng Bible sa pamamagitan ni John the Baptist sa Matthew 3 verse 10. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Ngayon, bibigyan ko ng illustration ng mga puno na pwedeng maputol at puno na hindi napuputol. Itong sa bandang kaliwa natin, yan yung mga uri ng puno. Kung ang puno natin ay yung sarili natin, tao. Yung pangalawa, yung church. Pangatlo, yung mundo. Ang tao, ang napoproduce lang yan ay good works, katalinuhan, grace na mataas, success, ayan yung mga napoproduce ng tao. Ang resulta niyan, fruit lang yun. Mabuti yun para sa atin. Pangalawa, simbahan o yung church natin. Ang napoproduce naman yan, good works, teamworks, tsaka yung pagsunod sa mga commandments. Yan po yung napoproduce ng church. Pero kulang pa rin yan. Ang resulta niyan, fruit. Okay, mabuti, nagkabunga, pero ang bunga nun ay fruit lang. Yung pangatlo, yung mundo naman, ang gusto niyan, success, popularity, earn money, yan yung mga napoproduce naman ng earth. Pero ang napoproduce lang talaga nun ay fruit lang. Eh, ang kailangan, para hindi ka maputol, kailangan ng good fruit. Hindi lang basta-basta fruit. Good fruit. Yung pang-last na puno, si Jesus Christ, yung ginawa niya sa cross. Ang napoproduce niyan, eternal life, eternal security. Resulting, kapag nasa iyo na eternal security, nasa iyo na yung Holy Spirit, ang result niyan, makikita natin sa Galatians 5 verse 22. Love, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, at etc. Yan po yung mga sinabi ko po ay only a example lang po ng mga binigay sa atin ni Jesus Christ nung namatay siya sa cross. Life resulting to a many kinds of fruit. Ibig sabihin, pag pinagsama-sama mo yan, resulting to a good fruit. Na yung good fruit na yon, hindi mo makukuha sa sarili mo lang, sa church mo lang, o dito sa mundo. Hindi mo makukuha kahit saan mo hanapin. Kaya maliwanag na sinabi ni Jesus Christ na I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kung talagang tinanggap mo si Jesus Christ, tinanggap mo yung Holy Spirit na yun magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Dati, kung babalikan natin sa Garden of Eden, meron doon tree of knowledge na pag kinain mo yon, magkakaroon ka ng knowledge about good and evil. Pero pag kinain mo yon, ikaw ay mamamatay. Pero ngayon, meron naman tayong tinatawag na tree of life na kapag tinanggap mo naman yon, ikaw ay mabubuhay. Yun ay si Jesus Christ, the tree of life. Kaya maliwanag, kapag hindi nakasulat ang pangalan mo sa Book of Life, ikaw ay tatapon sa lake of fire. Kaya para malaman mo kung nakasulat yung pangalan mo sa Book of Life, dapat meron kang tree of life. Yun ay tanungin mo ang sarili mo, kung nakaninong puno ka ba? Sa sarili mo, sa church, sa mundo, o na kay Jesus Christ ka na? He is only the way, wala nang way, because He is the tree of life. Kapag meron kang tree of life, meron kang Jesus sa buhay mo, hindi ka puputulin at hindi ka mapuputol. Kasi siya yung sinasabi dito ni John the Baptist na merong good fruit. Pag meron kang good fruit, ibig sabihin, hindi puputulin yung ugat ng puno. Kaya maliwanag na sinabi dito na yung puno na hindi nagbibigay ng good fruit ay puputulin at itatapon sa apoy. Contradict ba yan sa sinabi ni Paul sa James 2 na faith without works is dead? Ganon din po yun. Tree without good fruit is dead. Ibig sabihin, wala pong silbi yung puno mo kung walang good fruit. Yung kaligtasan po ay makukuha lang po natin kapag tinanggap po natin yung tree of life. Tinanggap natin si Jesus Christ as personal Lord and Savior. Siya yung puno na hindi napuputol at nagbubunga ng mabuti. Hindi po kailangan ng fruit. Ang kailangan po ay good fruit. Yung good fruit na yon ay makukuha lang natin kay Jesus Christ alone. Amen?